this book of the law shall not depart out of thy mouth. So, thou shalt meditate therein day and night. So, ibig sabihin, itong salita ng Diyos ay buhay. Sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, ang salita ng Diyos ay importante dahil kung mayroon kang pamilya, may anak ka, may wife, ay ito yung gamitin mo na guideline sa buong pamamahay mo. Dahil sabi ng Bible nga, kung may anak ka, ititrain mo. May pamilya ka na ba, bro? Wala pa. Pag may anak ka na, sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Pakibasa nga po. 2 Timothy chapter 2 verse 15. No. 3:15. 2 Timothy 3:15. 3:15. Mula pa sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan. Ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan. So, klaro. Kung wala ang Bible, hindi mo makuha yung kaalaman. Kasi yun ang Bible talaga, ang basis. Bakit alam natin na ligtas tayo? Dito ang source talaga. That from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Kung wala ang Holy Scripture, paano natin malaman? So, gaya ng isang convicted na tao na prosecuted pa siya, of course, not guilty unless proven. No? So, dadaan muna siya ng prosecution. So, ano ang mag-prove sa kanya na not guilty? Of course, sa lahat ng mga hearing, ang gamitin ng lawyer, defense lawyer, book. Ang book na yon, yun ang nagpapatunay na siya ay hindi siya guilty. Ganun din ang Bible. Sa apart sa ating kaluluwa, bakit natin masasabi na hindi tayo guilty sa harapan ng Diyos? Ay very clear po ang mensahe, no? Wait lang ha, aking asawa. Hello? Open. Open na din, okay. Sakyan, open. Ayan, open na. So, ang ating kaluluwa ay nakabase mismo dito sa kung ano ang ating pinagbatayan na bakit tayo hindi guilty. Roma Kapitulo 3, versikulo 26. No? Roma Kapitulo 3, versikulo 26. 26. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang magpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Yon. Kahapon ay may nagtanong sa akin doon sa eskwelahan, sa high school, maestro, teacher, ano ang kaibahan daw ng reconciliation at resolution. So, ang binasa na mensahe mo na verse ay pinapawalang sala ka, ang condition lang maniwala ka sa kay Kristo Jesus. Nga naman, or bakit, Bisaya na tuloy ako. Bakit? Kasi siya ang nagdugtong sa atin sa Diyos dahil siya ay nagrepresent, no? Nirepresenta niya ang bawat panig. Pag sinabing Diyos nga na-offend, Diyos din si Kristo, anak ng Diyos. Pag sinabing tao, naging tao din si Kristo dahil sa ipinanganak sa isang birhen. Ibig sabihin, dalawang panig kaya niyang mag-represent. So, dalawang panig ang hindi magkaintindihan dahil ang Diyos na offend, banal siya mula pa kay Adan. Tapos, tayo na tao bilang makasalanan dahil kay Adan, so hindi magkakaintindihan yon. Kailangan may mag-solve sa problem, ma-resolve nito. Magkaroon ng resolution. Ano yon? Yung kamatayan ng anak ni Kristo, anak ng Diyos, si Kristo Jesus, yun ang nagkaroon ng reconciliation sa atin. Kaya sabi ng Romans chapter 5, look at, we are reconciled by the death of His Son. No? Dahil ang Panginoon ay anak, ay namatay, ay siya ang nanumbalik sa atin na dating tayo ay kaaway ng Diyos. Verse 10, pabasa nga po sa Tagalog. Romans 5 verse 10. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay
ng kanyang anak. Mm. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Yun, tiyak. Bakit ka magdadalawang isip, mangamba? Pagka ikay mamatay, hindi mo alam. Klaro, tiyak na nga eh. Dahil yung ginawa ni Kristo, kung maniwala ka lang doon, nasa iyong kaisipan yon. At yun lang ang kadahilanan mo, bakit sabi mo ligtas. Kasi yun talaga ang hinanap ng Diyos, yung kamatayan ng kanyang anak. Kasi kung maghanap ka ng ibang paraan, ay hindi ka talaga manumbalik sa Diyos. Hindi ka madugtong sa Diyos. Kasi ang nagpadugtong sa iyo sa Diyos, ang nakapag-reconcile sa iyo sa Diyos, ay yung kamatayan ng kanyang anak. So, because of the death of the Son of God, there is a reconciliation. Kaya nga, may mga nabalitaan tayo sa TV ngayon at social media na pinapadaanan ng yung Hormuz, yung mga oil ng US, pero limitado ang kanilang pagdaan. Hindi man masyadong pinapadaan na lahat, pero may access konti. Bakit kaya? Kasi may tinatawag na negotiation, reconciliation. Na kumbaga dating kaaway silang dalawa, na dati silang talagang wala ng kumbayan ang kanilang awayan, di ba? Pero may nagpapagitna. Hindi man natin alam kung paano ito nangyari kasi hindi naman idinitalye. Pero yung mga balita-balita na pwede nang dumaan, isinyalis to na may nagbabati sa parte na hindi total. Yun lang ang ating nakita. Pero sa Diyos at saka sa tao, total reconciliation talaga. Hindi yung limitado lang na ikaw alapaap ka lang. Pag mamatay ka, diyan ka lang titira. No, hindi. Kung ano ang bahay ng Panginoon, doon ka din. Kasi kung wala ang Panginoon na anak, wala tayo. Hindi tayo manumbalik sa Diyos. Kaya salamat na ang salita ng Diyos mismo ang nagbibigay ng kaalaman bakit tayo ligtas. No? Kasi ang batas dati, sabi ng Panginoon dito sa Romans chapter 8, hindi kaya niya na tayo ay pagiging matuwid, no? Romans chapter 8, verse number 3, 4. 4. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, tinatulan niya ang kasalanang umaalipin sa tao. 4. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad. Nasa atin na ang pamumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. So, ano nga yung punto ko kanina na ang salita ng Diyos ay very important. Importante dahil dito natin napagbasihan na tiyak tayo. Mula pa ng bata pa, dapat, sana, ipapaalala na sa ating mga anak na ngayon, pwede kang maligtas, tiyak, at mapunta ka ng magandang lugar. Of course, kung saan ang Diyos, doon din ikaw, at hindi ka mapahamak sa impyerno. At ano ang katibayan natin? Dahil merong Diyos na nagdeklara, yun na pinapawalang sala tayo. Romans 3:26. At bakit nangyari na pinawalang sala tayo? Dahil namatay ang kanyang anak. Yun ang nagbibigay sa atin ng pagpawalang sala. Dahil namatay ang kanyang anak. Bakit po? Nung dati na hindi pa namatay si Kristo, ano pong paraan na dapat magiging matuwid sila? Of course, gawin nila ang batas. Pero ang totality na sila ay tawag doon maging righteous, hindi kaya ng batas, no? Kasi sabi ng verse 3 na binasa mo, hindi kaya ng batas ito, no? Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinadalan na niya ang kaisa-isang anak. No? Sa English, for what law could not do, in that it was weak through the flesh. Ang problema sa ating bansa, hindi yung batas, kundi yung kinaiyahan na bilang Pilipino. Di ba? Makakastila, pasaway, alam mo ganon. Tapos sa buong ekonomiya, kung chart lang pag-usapan, meron akong chart nakita na angat ng gasolina. Ang Pilipinas sa buong mundo, siya ang 80% halos na umangat. Imagine mo, parang takot na takot. So, tayo mga pobre, nga hindi masyadong madaming pera, tayo ang parang hinukukan ng mga may-ari ng gasolinahan. Ang gasoline boy, umangat bang sweldo nila? Hindi natin alam, ya? Kawawa. So, ganun katindi yung nasa laman, kung panahon pa dati, di ba, kinukontrol yun. Huwag kayong magtaas, ha?
Oh, ngayon wala eh. Kumbaga grabe ang sistema, di ba? Kasi ang sistema, walang problema, ang law. Ang problema yung karakter ng tao. Kumbaga yung kaniyang mismong siya. Oh. Kasi yung may laman siya eh, may laman siya. So yung batas, Galing kay Adan. yung So, batas, sunod lang tayo. yung batas, as is lang yun. Wala namang problema, batas eh. Parang kan bawal magtapon ng basura dito. Anong sama doon? Totoo nga naman. Pero ano ang problema? Hindi yung nilagay doon eh. Parang ito, sa Rusi. Ang dami yan ba? O, para yan sa kabutihan. Pero, ang problema, hindi yan eh. Ang problema ako. O, nga nagbabasa. Ganon. Ganon ang nangyari sa Old Testament. Ito, wag kang mangalunya, wag kang magpatay, wag kang magnakaw. Di ba? Lahat na yun, mabuti. Pero sino ang may problema? Ang laman. Dahil nga ito galing kay Adan. Kaya may sablay. Buti na lang, may Diyos na in behalf sa dugo ng Panginoong Kristo na darating na madanak sa cross, merong dugo muna sa mga hayop. Yan, ulit-ulitin mo nga na lang yun. Pag kayo magkasala ka uli, ignorant, meron ng Bible ignorant sin eh. Hindi mo alam na talagang kasalanan na found out na lang dahil may nagsumbong at sabi, mali pala yun. Kailangan ka magdala ng mga offering. Ang tawag doon, sin of ignorance. Anong gagawin mo? Mag-alay ka na naman. So, ganun ang matinding, ang sistema ng Old Testament. Pero salamat sa Diyos na merong New Testament scripture na which is yun yung mga binabasihan natin ngayon. Bakit tayo ligtas? Ano ang mga books nating pinagbasihan na bakit tayo ligtas? Of course, yung books na sinulat ni Apostol Pablo. Kasi kung ito, lahat ng mga sinulat niya, hindi natin i-consider, ay magiging alanganin ang kaluluwa natin. Kasi opisina ni Pablo mismo, tingnan mo, Romans 10:13. Meron siyang opisina bilang nagsulat ng mga scriptures para direkta sa ating mga Gentiles. Romans 10:13. No, mali. Romans 11 verse 13, not Romans 10. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil, yamang ako'y apostol ninyo, pinangatawan ko ang aking ministeryo. Yan. May opisina siya. Ministeryo. May office ba yan nakalagay? Wala. Ministeryo lang. Sa King James, I speak to you Gentiles, inasmuch that I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. So may opisina. Diba sa unang intro ko, ang salita ng Diyos ay very important kasi ito ang ating source of knowledge na bakit tayo ligtas. This is the book na extraordinary, powerful book na mag-convince sa atin that we are not guilty as Romans 3:26 na pinawalang sala tayo dahil naniwala lang tayo sa panahon ng Bagong Testamento which is age of grace ngayon. Hindi tayo age of the law or law system, kundi grace tayo na namatay si Kristo, anak ng Diyos, at nanumbalik yung relationship natin sa Ama. We are His child because we believe on the Son of God. So, dahil dito, nalalaman natin na ang nagsulat pala ng mga punto na ito ay si Apostol Pablo. Opisina niya ito. 1 Corinthians 14, verse number 37. 1 Corinthians 14, verse 37. I'm reviewing how important is Scripture. Lalo na kung Scripture or mga kasulatan na sinulat ng isang minister of God para talaga direkta sa atin. So, let's hear Tagalog. Sige bro, 37. Kung nakakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Yun. English, King James mismo, the inspired word of God. If any man think himself to be a prophet, sabi ni Apostle Paul dito sa sulat niya sa Corinthians, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. So, ano ang sulat? Mga sugo, utos. 'Di ba? Yung ibang mga tao, hindi lang natin pangalanan, 'di ba? Pasugo. 'Di ba? So, ang sabihin, yung mga tao na 'yon ayaw magbasa ng Biblia dahil dun sa mga pasugo lang. So, hindi nila
ginasaludo at ino-honor yung tao mismong pinadala para sa ating mga Gentile. Sino yon? Si Apostle Paul. Lahat ng sinulat ko sa inyo, utos sa Diyos. At kung yan ay hindi nyo tatanggapin, kalanganin ang kaluluwa nyo. Kasi gaya na sinabi ko sa inyo, na merong mga trial doon sa regional trial court, na ang pinagbasihan nila ng mga books ay ayon sa binigay ng, of course, aprobado ng Supreme Court, at doon nagpagbase ang batas ng Pilipinas. O hindi ko alam kung may mga addendum pa ng mga batas. Hindi natin alam. Basta kung ano ang otorisadong books, bakit ka makonvict na ito? Kasi sovereignty nga eh. Ang ating bansa ay sovereign. May sariling system of law. So may books yan. Ngayon, kung books na yan or doctrines, sabi ng mga lawyer na kakilala ko, na pag doon daw sila sa kanilang pag-aaral, magdidebate sila. Alam mo ba na sanay ng bullying ang attorney? Pag mag-aral sila doon sa korte, nagsampul-sampul sila sa korte. May kakilala kong attorney ba? Nag-aral sila. Ngayon, bubulihin sila. Parang yung prosecutor ba? Alam mo yung mga salida? Oo, na bakit mo na masasabi yan? Ganon. So, parang yung mind niya, parang kung talaga, na argument ba? Healthy argument nila. Na talagang i-intimidate ka, ganon. Kung hindi mo hindi mo alam ang batas, hindi mo ma-defend ang imong kliyente. Di ba? So, ganon ang salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos, alam ng Diyos ang kanyang sinasabi. At kung paniwalaan mo lang ito, alam mo din na totoo ang sinabi ng Diyos. Dahil hindi man siya nagsisinungaling. Preserve ito para sa atin. At sino ang direktang nagsulat para tayo'y hindi talaga mangamba sa ating ikaliligtas? Si Apostol Pablo. May opisina talaga siya. Nagsabi na, lahat ng sinasabi ko sa inyo, utos ng Diyos yan. Opisina ko yan. Direktang basahin nyo para kayo ay magkaroon ng kaalaman. Tingnan nyo po sa 2 Timothy 2:7 pa. Dagdagan pa natin. 2 Timothy chapter 2 verse number 7. Okay. 2 Timothy chapter 2 verse number 7. Yeah, basa po. Dili-dilihin mo mabuti ang sinasabi ko sa inyo. At ipaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Okay. So, klaro sa English, dito sa King James, no? Sabi ng Bible, consider what I say, and the Lord will give thee understanding in all things. So, ano nga yung punto kanina? The Bible is very important kasi all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Ano ang doktrina? Katotohanan. Lalo na, palagi nating inuulit-ulit yung bakit tayo ligtas. Bakit ako sigurado na 100% I am saved? Because there is a book, prove me na I am saved. I am righteous at I am reconciled to God. Bakit? Merong nagsulat pala na si Apostle Paul. Romans kanina, kay Paul man yun nasulat sa Roma. At sabi niya, namatay ang anak ng Diyos para manumbalik tayo sa Diyos. Diba? At yan talaga ay ibinigay ko sa inyong paniwalaan nyo. Utos ng Diyos niya na paniwalaan nyo yan. Kasi kung hindi, wala kayong pagkaintindi. Diba? Hindi nyo maintindihan. Pag hindi nyo paniwalaan yan at hindi maguguluhan talaga ang tao. Kasi una-una, nagbabasa siya ng mga Old Testament books. Tapos nagbabasa siya ng sulat ni Pablo. Kasi ito kasing Bible, 66 lahat ito. Ngayon, nahati siya sa tinatawag na tatlo. Dalawa pala, I'm sorry. Dalawang hati. Una, dalawang bahagi. Una, tinawag na Old Testament canon. Pangalawa, New Testament canon. Pero ang pinakamagandang pag-aaral na mabilis kang makaintindi ay tinatawag siya nga prophecy nga programa para sa Israel at mystery nga programa para sa body of Christ. Para sa hindil. Mabilis yun. Kasi una-una, malilito ka minsan pag sinabing, Pastor, akala ko ba New Testament, Pastor, Matthew nag-start. Di ba? Di ba? Matthew, the book of the New Testament. Pero hindi mo alam na ang doktrina ay naepekto ng New Testament nung namatay si Kristo. Hindi mo alam na Matthew 27, doon pa lang nag-effect na ang katapusan ng batas nung kamatayan ni Kristo.
Matthew 1, hindi pa namatay. Record pa lang na si Kristo ay galing kay Abraham, galing kay David. Si Kristo ay naglalakad habang sa lupa. Siya ay nagpumili ng disipulo. Siya ay nangaral sa mga Hudyo at hinanap niya yung mga nawawalang tupa. So, ibig sabihin, para mabilis at makuha mo sa totality ng 66 books of the Bible, hatiin mo na lang sa dalawa na very, very important terms, prophetical books or patungkol sa Israel at programa ng Panginoon sa Israel at mystery books. Ibig sabihin, books na isinulat ni Pablo na may misteryo ito na hindi alam ang mga tao dati, si Pablo na nakakaalam. At dahil dito, iminungkahi sa atin na intindihin mo, i-consider mo. At yan ay talagang sugo ng Diyos sa akin yan na magsulat ako, opisina ko yan eh. At yan talaga ay kasulatan para makuha mo yung doktrina, una, kaligtasan. Pangalawa, pamumuhay. Yun na yun. So kaya very important ang Bible study. Kasi kung walang pagganon, mahirapan ka. Hindi ka ito pala yung Bible. So ano nga yung prophecy para makuha mo? Ang prophetical books is, of course, yung Genesis hanggang even Matthew may mga prophecy yun. Na sinabi niyang Old Testament dati sa Isaiah, Jeremiah, Exodus, Isaiah, Jeremiah, yung mga minor prophets, connected yon mga fulfillment sa Matthew, Mark, Luke, John. Na pagkasilang ni Jesus doon sa isang babaeng birhen, Isaiah 9 verse 6, o kailan idinugtong, Matthew 1, na may isang babae nga ang pangalan ay Maria, isisilang siya doon sa isang birhen na yon na ang pangalan ay Maria. Kaya niyo mo? So connected sila. At nung hindi pa namatay si Kristo, naglalakad pa siya, yun ang tinatawag na the kingdom is at hand. Kasi ang pag-prophecy, pag sinabing prophecy kasi, pagsulat ng propesya is may kahariang parating para sa mga Hudyo. Para makuha ng idea, para hindi kayo malilito. Mula Genesis, hanggang Malakay, palagay na lang natin na giproklama yung kaharian, na may kahariang parating. Okay, ulitin ko po kasi 66 books of the Bible, mula Genesis hanggang Malakay, yun yung last book ng Old Testament. Para mabilis, ang tawag doon ay ang kaharian ay ginaproklama. The proclamation of the kingdom para sa Israel. Mula Matthew hanggang Luke, Matthew, Mark, Luke, John, ang tawag doon ay malapit na ang kaharian. Ano ang tawag doon? Malapit na. Ang term niyan is at hand. Para bang ganito, ako, dili ko kayo maabot. Diba? Pero ang maabot ko lang itong pulpit. Kasi sobrang lapit. Ibig sabihin, ganon ang pagpunto ng kasulatan. Kaya pag sinabing Bible study, dapat alamin mo kung bakit sinulat, saan sinulat, at para kanino isusulat. Kasi very basic yun, pero di ba may mga collection kayo? Sisingilin ko ikaw, ate. Bakit? Ano bang motor nga kinuha ko? Ganon naman yun. Kasi ang purpose, ba't mo sinabi na sisingilin? Of course, nakalista ko kayo dito na singilin ko. Bakit? Kumuha ba ako? Di ba? Then, of course, nagbibiro lang kliyente. Then, ito po ate. So, ibig sabihin, bakit mo sinabi? Bakit mo siya singilin? Di ba? Yung mga reason, ganun din ang pag-Bible study. Bakit sinabi nito? Para saan ito? At ano ang application nito? So, kuha niyo po. Pagdating sa Matthew, Mark, Luke, John, ano ngayon? Malapit na ang kaharian para sa Israel. Ang tanong, tinanggap ba ni Hudyo ang kanilang hari? Hindi. So, sa kasulatan, makuha mo na yung pagbaybay nito. Yung paano ito na himay-himay ng Panginoon. Na ito, piniproklama. Pagdating ni Kristo, malapit na. Pero, nag-stop ang plan na ipa-establish ng Diyos. Bakit? Hindi tinanggap ang kanilang hari. So ngayon, anong tawag sa atin ngayon? Yun yung isang mensahe na hindi alam na dati, ngayon alam na. Bakit? Ini-reveal ni Apostol Pablo. Episo, Kapitulo 3, versikulo 1 to 5. Tingnan mo, Ephesians 5. Ephesians 5. 3 pala. 3, 1 to 5. Ephesians 3, 1 to 5. Ephesians 3, 1 to 5. Okay, basa po. 1. Sapagkat sa dahilang ito, ako si Pablo, ang bilanggo ni Kristo Jesus para sa inyong mga hintil. 2. Kung narinig na ninyo ang tungkol sa dispensasyon ng biyaya ng Diyos na
nagkaloob sa akin tungo sa inyo. 3. Kung paano sa pamamagitan ng pahayag ay ipinaalam niya sa akin ang misteryo gaya ng isinulat ko ng una sa kakaupsing mga salita. 4. Sa pamamagitan niyaon, kapag nagbabasa kayo, ay maunawaan nawa ninyo ang aking kaalaman sa misteryo ni Kristo. Ay nasa ibang mga kapanahunan ay hindi ibinaalam sa mga lalaking anak ng mga tao. Kaya ngayon ito ay ipinahayag sa kaniyang banal na mga apostol at mga propeta sa pamamagitan ni Kristo ay sa pamamagitan ng Espiritu. Okay. Napansin mo ba, Emerson, no? Emerson, no? Napansin mo ba, Sir Emerson, na meron siyang sinulat dyan? Anong sinulat niya? I wrote a 4 in few words. Ano yan? The mystery. So siya talaga ang itinalaga ng Diyos na may kasulatan na puno ng mga bagay, of course, na galing sa Diyos. Ang tawag doon, the mystery truth. At siya mismo ang binigyan ng task na isulat ito. Gano'ng kaimportante yung salita ng Diyos? Dito ang source ng knowledge natin ng kaligtasan. No? At nung sinabi ng Panginoon kay Pablo ito, isusulat mo, Pablo, at patungkol ito kay Kristo. Ang tawag doon, Christ in the side ng mystery. Ano ngayong una sa Biblia? Kasi Biblia 66 books. Side sa prophecy, Israel. Ito naman, side sa mystery, and most of the message ay direkta sa panahon ng mga hintil. Grabe ka-importante ang salita ng Diyos. Kaya kailangan ng Bible study. Pag-aralan natin, bakit may Bible? Bakit sinulat ng Diyos to? At para saan ito? Nalaman ko na pala na ang Diyos, mahal niya ako. Ayaw niya ako mapahamak, kaya pinawalang sala niya ako sa pamagitan ng kanyang anak na namatay. Pero sino at kanino ito at naisulat? Hello po. Naisulat ito. Si Risa. Doon ka pala nasay, no? Sa Dalayap. Sa Talang. Talang. Oh. Salamat sa Diyos. Nakita tayo muli. Pupunta sana ako doon eh. Ngayon, balik tayo. Ang mensahe na dala ni Pablo ay, of course, sulat din niya. At ito utos ng Diyos, binasa natin kanina, at ito ang source ng knowledge, bakit tayo ligtas. At ang ating object ng ating panampalataya, yung kamatayan ni Kristo. Kasi yun ang nagnumbalik tayo sa Ama. At dito, mininsahe ni Pablo or minessage ni Pablo sa atin, na ito lang ang mensahe na dinirekta ng Diyos sa akin at para sa inyong mga hintil. Very direct talaga siya na message. So ngayon, ano naman ang pwede nating pagtuunan ng pansin? Anong kaibahan ni Pedro at saka ni Pablo? Di ba? Si Pedro, isa siya sa apostol, no? 12 sila. Galatians chapter 2, verse number 2. 7 pala, 5 to 7. Galatians 2, 5 to 7. Verse number, ano lang bro? Verse number 7. 7 and 8. 7. Kung pagkos ng makita nila na sa akin ay pinagkatiwala ang Ebanghelyo ng di pagtutuli, kaya rin naman sa pagkakatiwala kay Pedro ng Ebanghelyo ng pagtutuli. 8. Sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagka-apostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagka-apostol sa mga hintil. Okay, so makuha mo na literal sense of the Bible, ano ang gusto niyang ibig sabihin, nandyan lang din kung anong sinabi. Klaro, pag Paul, malaman mo na yung mga di tinuli. Pag Peter, sa mga tinuli. So yung assignment nila on the commission ay alam mo na agad. So ang kaibahan. Sino si Pablo? Membro ba siya sa 12 Apostle? Ang answer ay hindi. Special lang siya, 1. Sino si Pedro? Isa siya sa mga popular or even leader ng 12. Kung ilagay natin na leader, hindi naman sinabi, pero palagi siyang sinabihan na ganito, Pedro. Siya yung palaging nangunguna. No? At siya ang representative ng isang 12 na para sila direkta doon sa mga tinuli.
So, ganun ang Panginoon. Ang tawag doon ay rightly dividing the word of truth. So, kung hindi mo i-rightly divide ang word of truth, malilito kang para kanino ito. Bakit sinabi ni, ano naman kaibahan ni Apostle Paul at saka ni James? Pakibasa po, James chapter 2, verse number 18. At saka, pabasa Brother Emerson sa Ephesians 2:8 and 9. So itong mga sabi ni Apostle Paul kanina, i-consider nyo po ang sinabi ko, sabi ni Apostle Paul sa sulat niya, para may makaintindi kayo, no? At bigyan kayo ng kaliwanagan, understanding sa Panginoon. The Lord will give the understanding. Kaya i-consider natin, i-rightly divide natin. James chapter 2, verse number 18. Wait lang ha, hanapin natin yung specific verse patungkol sa works, no? Verse number 20, 18 to 20. Pakibasa, James 2, 18 to 20. Check it out. James 2, James 2, 18 to 20. 18 to 20. 18. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang inyong pananampalataya, iwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. 19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang inyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanghinig. Jump to verse number 24. 24. Nakikita ninyo sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Ayun. Paano yun mo? Kasi ang kasulatan ay importante para maalam natin ang kaligtasan. At mapawalang sala tayo kung maniwala tayo sa mensahe nga namatay si Kristo. Maniwala. Ang tanong, maniwala lang ba? Sabi ni James, kasulatan din ito. Kung para hindi ka malito, Pastor, di ba ang Bible importante para may knowledge of salvation? Inalito ako, Pastor. May nabasa kasi ako na hindi lang ikaw mananampalataya. Dapat gagawa ka rin. Sino nagsabi? Si James. Di ba? So, kung hindi mo i-rightly divide yung word of truth, malilito ka. Malilito ka kung sino ba talaga ang sinasabi. Di ba? Ang point ko kanina, sinong nagsulat, saan isinulat, at bakit niya sinulat. Para bang sa korte kanina, sa court, ang issue civil, pero ang ginamit niya na book, criminal books. Hindi mapawalang sala yung kliyente mo. Dahil civil ang problem about sa lupa, tapos gamitin mo ng criminal books, hindi pwede. Hindi sila akma nga subject matter. Ganon din ang criminal proceeding. Hindi pwede na ang criminal proceeding na books, gagamitin ng lawyer, ang civil books pala, gagamitin ng lawyer to prove sa criminal ng isang tao na criminal proceeding. So, ang sabihin, ihiwalay mo siya na subject matter, ihiwalay mo siya nga books. Ganon ka basic lang. Kanya po, para bang kuan, laboratory. Gagamitan mo ng kuan yun. Ano ba ang gagamitan mo ng mathematics? Hindi pwede. Science books talaga, yung elements. Yung books of elements. Alamin mo kung ano ang element ng sulfur, carbon, or ano, di ba? Kasi basic yun eh. Kasi sabi ni Apostle Paul, i-consider mong sabihin ko, kasi ako galing sa Panginoon, sulat ko sa inyong mga hintil. Kaya yun ang minsan sa Bible study, absent ito eh. Yung comparison, i-compare mo ang mga books. Kasi 66 nga ang buong Biblia. So paano natin ma-prove, Pastor, na itong mga sinasabi ni James ay talagang kung apply lang natin sa kaluluwa, hindi natin i-apply. James 1 verse 1, yan ang sagot. Tingnan mo, James 1 verse 1. Hindi naman ikaw si James 1 verse 1. yung mismong i-address, kasi iba ang sinulatan ni Pablo, ni James. Tingnan mo, James 1 verse 1. 1.
Si Santiago na alipin ng Diyos at Mm. ng Panginoong Jesucristo Mm. ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalan. To, klaro. 12. Ang tanong ko sa iyo, yung 12 na tribo, sa English nito, the 12 tribes. Ang tanong ko, ganito, anong tribo ka? Kung gusto mong i-apply na maggawa ka para maligtas kasi hindi lang sapat ang panampalataya, ang tanong ko sa iyo, anong tribo ka? Hindi, I mean tribe. Kasi yan ay isinulat sa mga 12 na tribo ng Israel. So, kaniyang sinulatan, hindi hintil. Kaya masold mo na. Hindi para to sa akin. Ibig sabihin, kung magsabi ang tao, hindi pwedeng maniwala lang. Sabi ng James, gagawa ka rin. Sabi mo, bakit yan ba'y sinulat para sa'yo agad? At para pupunta ka ng langit? Ay sinulat para sa mga dosing nawawala na tupa. Para sila ay meron silang direktibang susundin. At kailan ito i-apply? Alam niyo po kung kailan i-apply ang Book of James? Sa tribulation period. After ng kukunin ng Panginoon ang body ni Kristo, lahat ng mga nanampalataya sa panahon natin ng biyaya, ikaw man ay Hudyo, of course, kasali naman talaga ang Hudyo kung maniwala sila kasi sabi ng Romans 1:16, hindi ako nahiya sa gospel ni Kristo dahil ito kapangyarihan ng Diyos para ikaliligtas ng manampalataya, Hudyo man siya, una, or mga Hintil or Griego. Ibig sabihin, para sa lahat ang kaligtasan ng biyaya. Of course, priority ni Paul, mga Hintil. Kaya nga sinulat niya ang mga sulat para sa Hintil. Pero bilang bilang mo ng tao, kamag-anak niya, relative. Halimbawa, Emerson, taga saan ka po? Pangasinan. Ipapadala ka ng Panginoon sa Bohol, sa lugar ko. Ngayon, nakapunta ka sa isang lugar na hindi lugar mo. Pero habang ikay nandoon sa isang parte ng Bohol, may taga-Pangasinan. Halimbawa, nandun lang siya, nakapag-asawa ng ganon, tabuhula na. At meron ding kabandang iskinita, meron na naman. Hanggang ang dami palang taga-Pangasinan. So, ang priority mo, tingnan mo ang priority mo kasi pinadala ka sa Boholano. Pero, hindi mawala sa isip mo at puso mo, ay, kausapin ko muna yung taga-Pangasinan. Ganon din ang si Pablo. Si Pablo, pinadala para sa Hintil. Pero nung nakita niya mga Hudyo, sakit sa kasing-kasing niya or puso niya, na hindi din maligtas. Kaya, binibisitaan niya mga sinagoga. Nung naligtas siya, alam mo, kung saan siya pupunta? Sa sinagoga. Sa synagogue, kung saan yung mga Hudyo nagtipon-tipon, nagbabasa ng Old Testament books, at nagsasabi siya, mga Hudyo, meron akong sasabihin sa inyo, maganda ito. Ito ay mensahe na aking natanggap galing kay Kristo. Tingnan, sampulan natin, Acts 13, verse 39. Ito yung mga sulat ni Luke naman. Kasi importante talaga ang kasulatan. Scripture is very important. Acts chapter 13, verse number 39. Acts 13. At ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang 38 muna bro. 38. 38. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus. At ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Yun. Kuha mo na. Balik natin. Ano ang topic natin ngayon na? Bible. Ano ang Bible? Word of God. Ano ang tawag? Scripture. Holy. Banal na kasulatan. Saan natin makuha na bakit tayo pupunta ng langit? Ang Biblia lang. Mapa ito pupuntang langit. Ang tanong, baka maligaw ka kung anong binagbabasa mo, talagang map ba? Kung map, di ba? Baka ibang napindot mo. Kasi marami kasing yung pin, di ba? Magpunta ka, halimbawa, Rusi, Plungplasan. Hindi mo alam na na-move na pala. Halimbawa, na-move na ito. At yung pin na yun, na old pin pa yun. Maliligaw ka. So, ganun ang pagbabasa ng Biblia. Alamin mo bakit ito sinabi, sinong nagsabi, bakit ito sinulat. So, kasi kasulatan nga eh. At itong kasulatan naman, ito ang mag-prove sa iyo, hindi ka guilty. Hindi ka ikukulong sa impyerno. At alam mo na, patungo ka sa langit. So ngayon,
Alam mo na. Alamin ko sinong sinulat, bakit isinulat. So si Pablo pala ay direktang binigay ng Diyos ang mga sulat para sa akin, yung banal na kasulatan. So babasahin ko to para ito ikakaliligtas ng aking kaluluwa. Kasi kung babasa ako sa kay Moises, mag-alay ako ng kambing. Kung magbasa ako kay James, di ba kanina? Hindi lang sa pananampalataya ako maligtas, gagawa din ako. So malilito ka. Parang itatapon mo na ang Bible, kakalito naman ito. Para ma-solve, rightly divide mo. Di ba? Sabi na 2 Timothy 2:15, i-rightly divide mo. So, rightly divide na natin. So, ngayon, rightly divide natin, yan yung mga sample na si Pablo, kahit pa man na ipinadala siya sa hintil, meron pa rin siyang malasakit sa kanyang kamag-anak. At sinabi niya na, mga kapatid, ako sa inyo, maniwala kayo sa isang tao na aking ipinamungkahi, na hindi kayo magiging matuwid sa paggawa ng sinabi ni Moises. Matuwid kayo sa pamagitan ng taon to. Kristo ang kanyang pinangaral. According sa comparison ni Moises. No? Na hindi talaga kayo maging matuwid. You will not be justified by doing the things na sinabi ni Moises. Di, talagang ang Hudyo nagkawindang-windang na sila. Pambira to mahirap to di ba? Kaya against ang mga Hudyo kay Pablo. Binabato si Pablo. Kaya nangyari, Acts 28:28, pumunta na si Pablo sa hintil talaga for his final ministry na nireject yung offer ni Pablo sa mga Hudyo. Direkta na siyang full-time talaga nung siya ay nagmungkahi sa kanila. Now, verse 28, pakibasa nga po. 28. Hinayag naman ninyo na ang kaligtasan ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil. Sila ay nakikinig naman. Yun. Tama? Diniklara na niya. Kaya ayaw nyo talaga. Sige. Ito na yung i-declare ko sa inyo. Pupunta na ako doon at ang hintil makikinig nito. So, ibig sabihin, ganun tayo kamahal ng Diyos. Ngayon, last verse. 2 Timothy 3, verse 10. Yes. So, doktrina na pinadala ng Panginoon, katotohanan na pinadala ng Panginoon, sa pamagitan ng isang tao na si Pablo, ngayon naman, hindi lang doktrina ang ating pansinin. Okay, verse 10, pakibasa po. 2 Timothy 3, verse 10. Sige. Sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Yon. Alam mo ang unang gustong idiin ni Pablo niyan? Sabi niya kay Timoteo, alam mo, Timothy, ang aking aral, doktrina. So sa tingin mo, ligtas si Timothy? Yes. Kasi alam niya yung doctrina of salvation biyaya tayo maligtas. Anong kaibahan ni Pablo at saka ni James kanina? Si Pablo nagturo, Episo 2:8, sa biyaya tayo maligtas. Sabi ni James, hindi lang sa panampalataya, gawa din. Sabi ni Pablo, not of works lest any man should boast. Sabi ni James, hindi pwede manampalataya lang. Gagawa din. So, kung hindi mo yan ipaghati at para kanino ito, malilito ka. So ngayon, alam mo na yung doktrina. Alam mo na ang paghati, ito na pala yun. Ito na pala yun. Pero ang tanong, problema mo lang is hindi mo ginagaya, sinusunod yung buhay niya. Yung manner of life. Anong next na salita sa Tagalog dyan? Mga aral, anong next? Nasaksihan mo Ang aking aral, pag-uusim sa akin, gayon din ang aking pagtitiis. okay. Ano ngayong pagka-Tagalog dyan? Pagkatapos sa aral, is ang sa English kasi manner of life. Ano ang nilagay ng Tagalog? Medyo malalim 3:10. 3:10. Layunin sa buhay. Layunin sa buhay. Ayan. Manner of life kasi layunin. So sa tingin mo, Brother Michael, Angelo. Yun ang problema ko. Kasi makalimutin ako. No? So, sa tingin mo, ang buhay ni Pablo, kaaya-aya pa sa Diyos? Of course. Kasi ang doktrina niya, palangit na siya. Pero ang manner of life niya, talagang grabe matindi siya mamuhay bilang
apostol. So gagayahin natin yon. Siya yung pattern natin. Paano naging ma-pattern natin? Kung kayo mismo ay followers of the teaching ng isang apostol na ito, si Paul, magiging ganon din ang buhay niyo. Halimbawa, pwede kayong i-misunderstand sa inyong mga kamag-anak. Bakit ka nagtuturo na manampalataya lang? Ebe, di batihin ka ngayon. Tapos ikaw naman, bakit ka hindi na iinom? Bakit hindi na ka magsigarilyo? Bakit hindi ka na daming bisyo, pangalanan mo? O, di ba? Of course, huwag na isaling druga, hindi dapat yon. Ikulong ka na. O, di ba? Bakit ganon? Kasi si Pablo hindi din ganon. Kasi kung alam mo yung aral ni Pablo na ligtas ka sa biyaya, yung buhay niya, tahakin mo din. Ang buhay niya, banal eh. Ang buhay niya, nakuha niya na siya sa Diyos na. No? Hindi ako maglagay ng verse na kasi sabi ko, last na yon. Sabi niya, kung ikaw ay binili ng Diyos na, ang may-ari sa iyo, ang Diyos na. Kung ang may-ari na mismo sabi ng Diyos na, yung buhay mo sa akin na yan, huwag mo nang ibigay sa ibang mga anong bagay. Hindi gayahin natin yun. Bakit? Yan ang gusto ng Diyos eh. Nga, ang Pablo na ito nagsulat, hindi lang doktrina ang dala ng kaligtasan, pati yung katawan mo maalagaan. Sabi ni Pablo, na ang isang pamilyadong tao, kung ikaw, pamilyado, wala pa no? Magkaroon ng pamilya. Mag-ipon ng pera, di ba? Pagka mag-ipon na, magkaroon ng pamilya. Kasi kailan ka ba magkaanak? Tingnan mo si Dominic. 2 na. Baka nasa 40 na, may apo na siya. Ang ganda, di ba? Kung kailan magka. Pero tayo ng mga nasa panahon ngayon, alam mo natin ang krisis, di ba? So, ang si Pablo, nananalig sa Panginoon. So, ang manner of life niya, lahat sa Panginoon. At sabi niya, kaya kong magawa ang bagay kung nandyan ang Panginoon. Pero wala ang Panginoon, hindi ko kaya. So, kung mag-asawa itong dalawa, salig kayo sa Panginoon. Diba, Marsono? Ang Panginoon, sana mag-build ako ng pamilya, may asawa at may anak ako, at gayahin ko si Pablo na ang buhay niya sa inyo. Yun sabi niya kay Timoteo. Hindi lang doktrina ang iyong sundin na naligtas ka sa biyaya, alam mo na ang paghati-hati, pero ang problema mo naman, puno ka sa bisyo, puno ka sa pasaway na mga manner, tagalangit ka, pero mahirap, parang kung ang Diyos pa ama na sa langit, medyo manghupaw siya. Manghupaw. Ano bang Tagalog manghupaw? Saying? Mapasabi, sayang anak ko ba? Ganda sana kung ginaya niya si Pablo na kahit anong gagawin, kahit tukso man yan, kahit layuan ba? So, ganun ang gusto ng Panginoon. Hindi lang tayo alam ang pasikot-sikot sa Biblia, alam natin buklat-buklatin, ina-apply talaga natin na ito yung sabi ng Panginoon sa akin. Gusto ko na mamuhay ng tama. Kasi hindi para mapunta ng langit, kasi gusto ng Diyos yun. Ayaw niya na tayo ay, pasaway ba nga anak? No? Mapahamak ang ating buhay. Kasi imagine mo, tagalangit ka, pero dahil sa iyong bisyo, nakabangga ka. Kasi binangga ko nung last week ng isang lasing. Doon, sa aking side ng Abansa. So, diyan sa Plong Plaza kami naghablahan. So, binangga ko. So, ganun, maraming damage kung may bisyo ka. Di ba? Maraming damage. Damage ang lungs mo kung sigarilyo. Damage ang liver mo kung inom. So, hindi ka pa makakulikta ng maayos. So, okay, let's pray. Pag-pray natin ng bawat isa. Panginoong Diyos, salamat na may reminder kami na hindi lang doktrina ang aming alamin, kundi ang aming buhay bilang Kristiyano, bilang manampalataya sa panahon ng biyaya, na kami mismo ay ipamuhay namin kung ano ang buhay ni Pablo, na mula nung siya'y niligtas hanggang kay siya'y namatay, ay talagang ang buhay niya ay kaaya-aya sa inyong harapan. At kami man minsan ay medyo alanganin, hindi man namin nagsumikap kaming sundan yung yapak ng buhay ni Pablo. Hindi naman masunod namin lahat. Ang sa amin, Lord, ay magpatulong kami sa inyo sa araw-araw at may isa-isip namin na ang Espiritu ng Panginoon nasa namin na ang nagmay-ari sa buhay namin kayo na at ipinaubaya namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga pangailangan, pinansyal, at dahil sa mga krisis na nangyari sa paligid, ay nandiyan ka pa rin, nag-provide sa aming pangailangan sa gasolina, sa pagkain, sa bawat araw na aming
pagtrabaho. I-bless niyo po ang mga koleksyon, si Sir Limuel sa kanyang leadership at mga kamanggagawa niya. At I know nga kung isang branch na ito, masaya ang Panginoon, masaya kayo Panginoon, inalaw ng head office sa buong Pilipinas na ganito ang setup. Kaya kayo ang mapurihan, mapasaya sa bawat araw. At thank you Lord sa pagkakataon muli na nakita kami, nabuklat ang salita niyo po dito sa branch na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless and thank you.